Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, mahihilingin po sana kami sa inyo." "Ano yun?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana ay makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan, ang isa sa kaliwa. Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatain ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sabi ni Jesus, ang hirap na babatain ko'y babatain nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at aking kaliwa. Ang mga luklukang sinabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang magkapatid na Santiago at Juan ay hiniling sa Diyos kung pwedeng maupo ako at aking kapatid sa iyong kanan at kaliwa pagdating sa iyong kaharian. Ang akin tanong ay, masama ba yun? Mali ba yun? Mali bang sabihin sa Diyos, "Lord, pwede ba akong maupo sa kanan mo, kapatid ko sa kaliwa, pagdating ng araw?" Mali po ba yun? Hello? Mali o hindi? Ano? So tama. Pag hindi mali, dapat tama. Di po ba? O ewan ko. Sa ibang pagbasa, ang kanilang ina ang nanikluhod at sabi, "Panginoon, pwede ba yung aking mga anak maupo sa iyong kanan at kaliwa pagdating ng araw?" Nanay o nanay. Mali ba yun? Hello? Ha? Hindi. Hindi. Kasi kung yun ay mali, dapat nagalit si Jesus. Hindi nagalit si Jesus. Ang tanong lang ni Jesus ay, kaya mo ba? Yun lang ang tanong. Hindi masamang mangarap. Ang mas masama, yung walang pangarap. Inuulit ko,
Hindi masamang mangarap, mas masama yung walang pangarap. Sabi nga nila, there are three types of people. People who make things happen, people who wait for things to happen, and there are people who are not even aware of what is happening. May mga taong hinahabol ang pangarap. May mga taong inaantay ang pangarap. May mga taong hindi alam kung ano nangyayari. Hindi masama ang mangarap. Sabi ni Cedric kanina, Father, ako po yung bata na maliit noon. Ako po yung batang maliit noon. Agad na sinabi ko, buti lumaki ka. Si Father naman. At least alam mo, ano ako noon? At ano na ako ngayon? Ano sabi nila? Kapag ang iyong kahapon ay mas malaki sa iyong kasalukuyan, ibig sabihin, wala kang ginagawang maayos. Because the number one prime principle for personal growth is to make your future bigger than your past. To make your future bigger than your past. Hindi lang yung tumatanda ako. Ang dalawang mahalagang tanong sa bawat tao ay ano? What have I become? And what others have become because of me? Anong nangyari sa akin? Tayo ay produkto ng ating mga desisyon. At sabi nga, kung hindi ka magdidesisyon, yun ang iyong desisyon. We are a product of our choices, and some people think not making a choice is all right. You have to understand that not making a choice is a choice by itself. If you will not make a choice, others will make a choice for you. Alam niyo, isa sa malungkot na kwento sa buhay ng maraming tao, hindi lang sa Pilipinas. Ang alin? Pag tinanong mo, bakit ka nag-nurse? Kasi yan po ang gusto ng nanay ko. Anong gusto mo? Bakit ka nag-doktor? Ay kasi po, puro kami doktor. Pero pinagdodoktor ka ba ng Diyos? Merong isang pari, magaling na pari, hinahangaan ko siya, at nang namatay ang kanyang ina, sa misa ng kanyang ina, sa lamay, sa libing, sinabi niya, ito na po ang huling misa ko bilang pari. So nag-aantay ako ng punchline. Baka joke only. Pero, nung namatay ang nanay niya, nagpaalam na siya sa kanyang kongregasyon na siya'y lalabas. After 15 years in the priesthood, he stayed, he was faithful, he was good, he was honest, he was chaste, name it, admirable. And yet, when his mother died, he lost the reason to be a priest. At sabi niya, ang may gusto lang kasi na ako'y maging pari ay nanay ko. Dahil wala na ang nanay ko, huhubarin ko na ang aking sutana. Mahirap naman yung pinakasalan mo ang lalaki yan dahil gusto ng nanay mo. Di po ba, no? Sana siya na lang nagkasalan. Mahirap naman na yung babaeng yan ang gusto ng nanay mo. Sila na lang ang nagsama. Sapagkat pag hindi mo gusto ang iyong ginagawa, napakabigat sa kalooban.
lalong-lalo na pagdating ng araw na ikaw ay matanda na. Hindi masamang mangarap. Ang mahalaga, sabi nga, may kapasidad kang mangarap. Ikatlo ay kaya mong panindigan ang iyong pangarap. Palagi ko yan sinasabi. 3 important things in one's vocation. The purity of intentions, the capacity to become, the capacity to remain. Sa simula pa lamang, dapat maayos na ang iyong dahilan kung bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa. Dahil hindi sapat na tama ang iyong ginagawa. Dapat tama ang dahilan. Inuulit ko, hindi sapat na tama ang iyong ginagawa. Dapat tama ang dahilan. At mahalaga din na palagi ko pong tinatanong, hindi sapat na tama ang iyong ginagawa, yan bang pinagagawa sa iyo ng Diyos? Baka hindi rin. Baka hindi rin. Pero, madalang sa atin ang nagtatanong, bakit ko nga ba kailangang gawin ito? May nagsabi, you buy a car not because you want to consume gasoline. Tama po ba yun? You buy a car not for the purpose of consuming gasoline. What is the purpose of buying a car? To reach your destiny. Kung pwede kang makarating sa iyong pupuntahan na walang kotse, hindi mo kailangan bumili na sasakyan. Know the purpose. Sa madalit sabi, ang pagpunta mo dito sa Ruiz ay hindi kumita ng pera. Hindi kumita ng pera. Ang pagpunta mo sa Ruiz ay maabot ang pangarap. Hello? Parang tulala kayo. Naintindihan niyo po ba ako? Hindi ka nagpunta dito para kumita ng pera. Nagpunta ka dito sa pag-iisip o pag-aakala na dahil mayroong mas maayos na sahod, maabot mo ang iyong pangarap. Ang Ruiz ay tungtungan sa iyong pangarap. Pero ang mahalagang tanong, ano ang iyong pangarap? Mahalaga sa mga bata, nang makatapos ay hindi pangarap. Ang makatapos mag-aral ay hindi pangarap. Ang makatapos mag-aral ay para maging tungtungan para maabot ang pangarap. Kaya pag pangit ang grades mo, baka nakatapos ka, pero hindi mo pa rin maabot ang iyong pangarap. Ang kumain, bakit tayo kumakain? Para mabusog? Wala nga kami ginawa dito kundi kumain eh. Sa palagi ko, nagkakasala ako eh. Bakit? Wala nang pagkakataong matunaw yung kinakain ko. Kumakain ka para ikaw ay maging malakas. Kaya ka dapat maging malakas para ikaw ay makapagtrabaho. Mahirap yung ginawa mo, kumain lang. Mga minamahal na mga kapatid, inuulit ko po, hindi masama ang mangarap. Ang masama, walang pangarap. Hindi masama na mga magulang naninikluhod sa Diyos para sa pangarap ng kanilang mga anak. Kaninang umaga,
punong-puno yung messages ng mga magulang, ng mga anak na nakapasa sa board exam para maging doktor. Nagpapasalamat. Nagpapasalamat dahil sila ay nagpa-pray over. Nagpapasalamat na abot ang pangarap. Pero nung itong mga anak na ito, nung nagpupunta sa Greenbelt at nagpapa-pray over, ang aking tanong ay, nag-aral ka ba? Mahalaga yun eh. Nag-aral ka ba? Bakit? Dahil kahit ano ang dasal ko, kung hindi ka nag-aral, hindi ka papasa. Gagawin mo pang mandaraya ang Diyos, di po ba? Ano? Nag-aral ka ba? At yung mga dala-dala yung mga ballpen, sinabihan ko, huwag nyo na ipabless yung ballpen. Hindi naman ng ballpen magkukusang magsulat. Kasi kung wala kang inisip, walang isusulat yan. Father, basta bless mo lang, bless mo lang. Di ba? Para bagang magic, no? Ano sabi ko sa kanila? Ibabad ko man sa holy water yan. Kung hindi kayo nag-aral, wala yang may susulat. Di po ba? It is not enough that we have a wishbone without a backbone. Again, baka makalimutan nyo, dapat may pangarap. Anong kahapon? Dapat meron kang sariling obra. May sarili kang obra. Pag pare-parehas, hindi obra yan. Gaya-gaya. May sarili kang obra. Pangarap para sa iyo. Dahil may kanya-kanya tayong biyaya. May kanya-kanya tayong kakanyahan. Paulit-ulit yan sinasabi sa akin ng aking yumang spiritual director. Keep in mind that you have your own talent and you have your own idiosyncrasies. No? Ganda pakinggan. Ano pa? You have your own talent and you have your own idiosyncrasies. Alam ko yung talent. Father, anong idiosyncrasies? Sa Tagalog, katangahan. In English lang para hindi masyadong masakit. Di po ba? Ano? Ano sabi ng Santo Papa? Ang katangahan ay isang biyaya. Hindi yun pagmumura. Ibig sabihin ng katangahan, hindi mo ginamit ang iyong utak ng sapat. So, biyaya yan. Ibig sabihin may utak ka. Hindi mo lang ginamit. Di po ba? Ano? Isang biyayang katangahan, wag mo lang arawin. Di po ba? Ang Santo Papa may sabi niya, kinopya ko lang. Bakit? Kasi pag tayo'y tinatamad, minsan, sorry for the words, nagtatanga-tangahan tayo. Ang aking halimbawa dyan, yung aking aso, si Uno. Pag pinagsabihan mo, nagtatanga-tangahan. Shh! Diba? Dead ma. Come. Diba? Nagtatanga-tangahan. Ayaw eh. Ayaw maligo. Ayaw papunas. Diba? Pero pag sinabi mong eat, bilis. Alam mo ang kanyang daigdig. Alam mo ang kanyang daigdig. Siyempre, aso yun. Di po ba, na? Pero bakit ko mahal na mahal yung aso ko? 3 times niya na akong ginising. At pagtingin ko sa aking blood sugar, nag-high po ako. 3 times. Hindi ko alam paano niya nalaman na bumagsak ang blood sugar ko. Ano sabi ng doktor? Buti pang mag-hyper, Father. Huwag lang mag-hypo. Kasi kung ikaw ay nag-hypo habang natutulog, baka mag-coma ka. Kaya,
Sa utang na loob sa aking aso, binilhan ko ng magandang kama. Sa tabi ng aking kama. Di ba? Kung ang aso nga, alam eh. Ikaw pa, di po ba? Ano? Alam mong diabetic ka. Binalatan mo yung matatamis. Tapos pagdating mamayang gabi, sasabihin mo, bakit kaya? Di ba? Katangahan yon. Nagtatanga-tangahan ka, di po ba? Ano? Mga minamahal na mga kapatid, maraming bagay sa buhay na ginagawa nating dahilan para hindi maabot ang pangarap. Inuulit ko, ang sasakyan ay hindi binili para makakuha ka ng gasolina. Ang sasakyan ay binili para makarating ka sa iyong pupuntahan. Kaya, narito ka sa Ruwais, hindi para kumita. Narito ka sa Ruwais para maabot ang pangarap. Ang tanong, nasaan ka na sa iyong pangarap? Nasaan ka na? Di po ba, ano? Ano sabi ko kahapon? Mahirap yung ang tagal-tagal mo dito, meron kang iPhone, wala kang naipon. Di po ba? Di ba? Pangatlo, sabi ng 10, nagalit yung 10 sa sinabi ng 2. Nagalit ang 10 sa sinabi ng 2. Kung si Jesus hindi nagalit, anong karapatan mo na magalit? Ibig sabihin lang nun, ikaw ay nainggit. Marami sa atin ang sinisira ang araw dahil tayo ay naiinggit. Ano po ang katuruan? You never put down people who are successful. You never put down people who are successful. What you should do? You should learn from them. You should learn from them. Lahat ay pwedeng may matutunan. Di ba? Kung sila'y matagumpay, itanong mo, bakit kaya sila matagumpay? Ano ang pwede kong matutunan sa kanila? Learn from them. Never chastise successful people. Learn from them. Mga minamahal na mga kapatid, mahirap yung nabuhay tayo sa inggit. Wala tayong mararating. Learn from them. Ask them. Ask them how you can become like them. But, this is a big but never stand over the success of other people. Matuto ka sa tagumpay ng ibang tao, pero wag mong gagawing intablado ang tagumpay ng iba. Bakit? Dahil pag sila ay nalugso, if they crumble, you will crumble with them. Learn to build your own foundation. Learn to build your own foundation. And this is the most difficult part. Building a foundation. Forgetting that the foundation holds a good structure. Pag wala kang tinutungtungan na matibay, hindi ka magtatagal. Hindi ka magtatagal. Turuan ng mga bata. Alam nyo, ang sakit natin,
karamihan, ang alin? Yung bang mag-gym, pupunta sa gym, mag-enroll, sa unang araw, pipilitin niyang magbuhat na mabigat. Masakit na masakit ang katawan niya. Di ba? At kinabukasan, haharap siya sa salamin at gaganon siya. Ano yun? Isang araw lang. Tutubo agad. Di ba, ano? Yan yung nag-diet ngayon, hindi ako kakain ngayon. Bukas magtitimbang at sasabihin, ay, hindi bumaba. It takes time. It takes time. May nakita akong bata, dahil nahihirapan siya sa kanyang pag-aaral, binubuklat niya yung aklat na ganyan. Tapos gagawin niya, Hari nawa, nasasalok mo. Ha? Ano sabi ng nanay ko dyan? Pakuluan mo at inumin mo. Baka pwede. Di po ba, Hari nawa. Hari nawa. You don't learn praying by praying overnight. That's why I always say discipline is never about punishment. Discipline is embracing certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinction. Bakit si Kobe Bryant, pag bumitaw ng bola, shoot palagi? Bakit? At pag ikaw bumitaw ng bola, kapos. Anong pinagkaiba? Practice. Practice. Ano sinabi niya sa kanyang autobiography? I wake up at 3:30 in the morning. I start my day at 4. At sabi nga, araw-araw, kailangan makashoot siya ng 2,000 shots. 2,000? Masakit sa kamay yun. Masakit sa kamay yun. Sabi ng aking pamangkin, gusto niyang, magluto. Sabi ko bakit gusto mo ng culinary? Ang mahal-mahal ng tuition. Gusto niya ng culinary. Kasi ayaw ko ng math. Ayaw daw na niyang math. Nagkamali siya. Kasi, takal pala ng takal. Sabi, ano yung 1 ounce? O, hindi yari ka, di ba, Nakatapos naman. Nakatapos. Mas una siyang lumaki kaysa matapos ang kurso. Bakit? Luto ka ng luto, tikim ka ng tikim, hindi po ba? Talagang ganun. Talagang ganun. Ano sabi ng isang nanay kanina? Umiiyak siya. Hindi alam ng anak na pinadala ng nanay yung sulat ng anak sa kanya. Pinabasa sa akin. Sabi niya, pasensya ka na, Father, pero gusto kong ipabasa sa iyo. Ang ganda nga naman na sinulat ng anak. Kasi 10 years ang paghahanda bago siya naging doktor. Diba, Dapat mahirap ang exam. Dapat mahirap ang maging doktor. Bakit?
Buhay ang pinag-uusapan natin, di po ba? Ano? Magkaiba yung doktor sa ambularyo, di po ba? Ano? Pero, mahilig ako sa pero eh. Tayo naman, mahilig sa mura, di po ba? Ano? Ayaw mo ng magaling na doktor kasi mahal. Di doon ka sa mura, di po ba? Ano? Punta ka sa probinsya. Hanggang ngayon, sa tinaas-taas na ngayong pinag-aralan, naniniwala ka sa buga-buga. Ano yung buga-buga? Pupunta ka sa ambularyo. Grabe. Ha? Nagpalinis ka ng mukha, duduraan ka lang, di po ba? No? Tapos kukuha ng papel. Di ba? Ano? Hanggang ngayon. Again, my brothers and sisters, hindi masamang mangarap, hindi kasalanan, hindi nagalit ang Diyos. Ang mga magulang ay dapat nangangarap para sa kanyang mga anak. Basta kaya mo ang iyong pangarap. May mga taong may inggit sa iyong mga pangarap. Kahit anong gawin mo, kung ikaw ay naiinggit sa ibang matagumpay, anong dapat mong gawin? Matuto ka sa kanila. Ano pa? Huwag kang tutungtong sa entablado ng pangarap o tagumpay ng ibang tao dahil pag sila ay gumuho, guguho ka. At ang panghuli, lahat ng pangarap ay naabot sa haba ng panahon. Pag ikaw ay engineering, 3 taon lang, nakakatakot ka. Di ba ba? No? Lalo na pag doktor ka, na 5 taon lang. Unless talagang sobrang talino mo. Unless, palagi ko yung sinasabi, ang alin? You can never eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. You cannot eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. Pag tinanim mo ngayon, huwag mo sisilipin. Wala po. Bukas, wala po. Matagal yan. Ang problema doon, silip ka lang ng silip, di mo naman dinidilig. Di ba ba? Di naman dinidilig. Ha? Anong sabi nila? Magpunta ka sa gym, ate, kung gusto mong lumiit. Pumunta silang magkakabarkada. 6 na buwan na sila sa gym. Hindi sila lumiliit. Bakit? Kinunan ng picture ni Mister ang kanyang asawa. Yung 3 magkakabarkada, nagkukwentuhan lang sa tapat ng treadmill. Ay hindi ka talaga liliit. Di po ba, Hindi ka talaga liliit. Kailangan mo nang mag-exercise. What is the question? Perhaps the most important question is it clear to you your dreams? Second, what prevents you from becoming? Mahirap maabot ang pangarap kung hindi natin kayang pagtahi-tahiin ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Inuulit ko, mahirap abutin ang pangarap kung hindi natin kayang pagtahi-tahiin. If we're unable to connect the dots, it will be impossible for us to reach our dreams. Amen.
Maraming salamat po, ano po. Ang Ruiz ay nagpapatunay na wala nang paring namamatay sa gutom. Sa alta presyon. Maawa kay Father Willie, ano pa. Sabi po kaninang umaga, pag naglalakad ako, Father, pinapakinggan ko yung talk ninyo. Hindi ko pinakinggan yung mga naunang araw ng mission kasi ayaw kong ma-preempt. Ano po? Magkakaiba po ang tema kada araw at yun po ay ating tinatahi. Balikan po ninyo ang mga araw ng mission sa Mosapa. Ang unang araw ay kaya pala. Kaya pala. Awareness. Ikalawang araw ay kaya naman pala. By the grace of God, we can do it. On the third day, ang tanong ay, anong gagawin mo? Kahapon, ang tanong ay, ano ang iyong obra? Ano ang iyong obra? Ngayon, sana maliwanag sa inyo ang makarating sa Ruiz, sa Mosapa, sa Al-Ain, saan pa? Sa St. Joseph, sa Abu Dhabi, ay hindi pangarap. Yan ay tungtungan ng inyong pangarap. Sana maliwanag na kung anong inyong pangarap. Ano po? Sana maliwanag na. At ang bawat pangarap ay dapat may kasamang pagsusumikap. Ang bawat pangarap ay may kasamang pagsusumikap. Perhaps to remind us of tonight, keep this in mind. Unless the Lord bless the works of our hands, we will labor in vain. Kaya sa gabing ito, inaanyayahan ko kayo na itaas sa Diyos ang inyong mga pangarap. Ikalawa, taas-taasan nyo naman ang pangarap. Ano po? Taas-taasan naman. Itaas mo ang iyong pangarap. Ikalawa, taas-taasan mo naman ang iyong pangarap. And allow the Lord to bless the works of your hands. I invite that you put your hands in front of you as an offering to God. Lord, bless the works of our hands. Submit to God your dreams, your aspirations, your struggles, your weaknesses, the pain, the frustration. Name it. Offer it to the Lord. Offer it to the Lord. Bahagi ng mga pangarap ang pagbabata. It's part of our dreams to struggle. Panginoon, dinudulog ko po ang iyong mga anak. Batid mo po ang laman ng kailang mga palad. Batid mo po, Panginoon, ang kailang mga inaasam-asam. Batid mo ang kailang mga kahinaan at kalakasan, kabiguan at tagumpay. Nasaksihan mo, Panginoon, ang kailang mga pagtawad, pagluha. Pangarap hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Idinudulog ko po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Nawa po'y patuloy mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. At kung mayroon man silang pinagdadaanan, suliranin, problema, pagsubok, tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanilang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Patuloy mong gabayan ang kanilang mga iniisip at ginagawa. Sapagkat kung hindi mo pagpapalain, Panginoon, ang gawa ng kanilang mga kamay, ang lahat na ito ay mauuwi sa kawalan. Kung sino man sa kanila may karamdaman, may dinadamdam, may pinagdadaan ng suliranin, Panginoon, hilumin mo, pagalingin mo. Nawa po sa mga pangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazaret, pagalingin mo sila, Panginoon. Kung mayroon mang hidwaan sa kamag-anakan, sa magkakapatid,
magkakaibigan, hilumin mo, Panginoon. Naway mangibabaw ang pagmamahal, hindi ang paghuhusga. Nawa po, Panginoon, alisin mo ang pagkainggit, palitan mo ito ng pagsusumikap, at kung ano pa man ang kanyang mga pinagdadaanan, Panginoon, ayusin mo po. Nawa po ang bawat pamilya ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Nawa po ang bawat mag-asawa ay higit na maging tapat, higit na mayroong pagmamahal. Dagdagan mo ang pasensya sa bawat isa. Akayin mo sila sa iyong kaharian. Nawa po mga batang naririto, ang mga anak, ay gabayan mo, Panginoon. Nawa po ang kanilang mga anghel de la guardia ay samahan sila upang magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Panginoon, kayo po nakababatid, kayo po nakaalam, kayo na po magkaloob kung ano man ang makabubuti, makababanal para sa kanila. Sa bawat paglilingkod, suklian mo po ng pagpapala. Panginoon, nawa po sa tulong at panalangin ng mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose ang tapat niyang esposo, ni Juan Bautista naming patron. Ipagkaloob mo po ang kahilingan ng bawat isa at pagpalain mo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, maraming salamat.